Lista to ni BBM, no, pakinggan po natin. Sabi ng mga division, sabi ng mga division, hindi daw mananalo si BBM. Dahil sa kanila, mahiya kayo sa mga sarili ninyo. Ang mga loyalista. Pinagdaanan. Marami na kami pinagdaanan laban. Kayo, mga tagi lang kayo. Oo, tama po. Sige, tuloy! Bigyan ko sa buhay natin. Oh, tuloy ang isda, tuloy! Maraming buhay na pinagkain ko ng Dinig po ba? Dinig. Ay, shoutout Ernesto. sinundan pa niya ng mga COVID na yan na nakipagsubatan sa mga inject. Ngayon, ang presidente naman nagkukuluhin. Kami mga loyalista rito, ang sinasabi nga ni Philip Salvador kaya doon niyang pumamamatay para doon kay Digo. Pero ako mismo, katayin lahat dito, hanggang kami lumaban sa inyo. Huwag niyo kami takot-takutin sa mga salita-salita ninyo. Hanggang kami tayo. Huwag kayong iiyak. Kayo mga Kayong iyak. division, lalo na mga Duterte. Grabe lang kayo, walang iyakan. Nakatikim ng boto namin sa 2028. Okay. Yan po ang hinanaing ng ng mga loyalista ni BBM po, no? Wala po. Dito ang pinaglalaban po natin ay para po sa layunin ng ating presidente. Napakaganda po ng kanyang mga adikain. Bakit po ginugulo ng mga Duterte na to? Kayo dapat mawala kayo dito sa Pilipinas Kayo nagbugulo dito. Nakalimutan ka lahat na dati namin nagkakalaman ng mga kakampi, mga tinawad. Bakit? Kumakampi sila ngayon sa presidente BBM dahil nakikita nila ang magandang mga adikain ng presidente. Diba? Pati si First Lady Liza Araneta, ginagawa ninyo ng kwento. Kung meron kayong Inday Sara, meron ding Inday Clemencia na nabotan. Wala kami presidente BBM. Pakinggan po natin. Hinanaing nga ng kanina mga loyalista ni BBM. Hindi po kami mga loyalista, hindi po kami mga bayaran. Kami mga boss na bibigay Nakainin na lang namin, pinibigay pa namin sa kapwa namin. Kung tutusin nyo, dapat magdadala sana ako ng isda dito, kahit napakarami yun. Hindi tayo na nasakay namin. Putol. Pasensya na po yung talaga. Huwag kayo mag-alala. Kinuha na yung Napunta kami sa mga loyalista. Magkakaanong po natin. Kinuha na yung tawag kayo! Magkakasain po natin. Basta wala pong titikim na kahit piso po sa mga loyalista. Yung mga senador na yan. Sabi niyan, ha? Kanina sa presidente, BBM. Lumahayak sa yan. Wala kayong utang. So ayan, no, wala daw karapatan dito sa Pilipinas ng Duterte. Hoy! Grabe naman kayo kay Duterte, ha? Grabe naman kayo. Ay, shoutout dito kayo na sabi niya, no? May balita ngayon, pinatahimik na ni Maharlika yung asawa niya. Aray! Nako! Parang nagbago ata iisip ko rito kay Maharlika, parang ayoko na mahalin to. Tapang no? Ayan po ito yung hinanaing ng ng mga loyalista ni BBM, no. Syempre pakinggan naman natin yung side na loyalista naman ni Duterte, no. Meron pala may isa pa. Ito pa, pakinggan po natin to. Naku po. Isa kang Dito po sa mga BBM po diyan, no. Syempre meron din tayong mga kaibigan na BBM, no. Ako po syempre Duterte, no. So wala pong personalan, trabaho lang po, no. Ito, pakinggan po natin to. isa kang sabog. My God, I hate drugs. Pero kukunai ka na isa rin sa maalab na sumusuporta sa malasakit para sa ating bansa. Sir Coco, magandang umaga. Nakita namin kayo dito na sumusuporta sa rally ng mga kababayan ho natin. Ano po ba ang masasabi ho ninyo? Live tayo Ma'am ngayon sa Angelina, Brisa. ayan, good evening. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kababayan. Ako po ay narinig ko lang po kagabi na mayroong pagtitipon-tipon dito
at para sumuporta po sa investigasyon ng PDL Lake po na sinasabi nila. Nakakalungkot po ang ating sinasabing mahal na Pangulong Marcos ay kasama at inaakusahan po sa investigasyon na kasama po siya sa nagsinghot ng isang illegal na droga. Ang tanong po ng ating mga kababayan ngayon, ikaw ba ay kaya mo dalhin ang ating Pilipinas sa magandang kinabukasan ng ating mga Pilipino? Ang katunayan po niyan, mas nakakalungkot po dahil mismo ang mga witness po ang nagsasabing nakita nila at si Marcos Jr. po ang isa sa sumisinghot doon sa droga ang pinakita ng picture. Sana po, mahal na Pangulong Marcos, panindigan po ninyo na kayo po ay isang tunay na Pangulo, kayo po ay hindi isang adik na Pangulong pinagkatiwalaan ng ating mga kababayan. Paano po kami magtitiwala ngayon sa iyo kung ikaw ay isang sangkot sa illegal na droga? Paano po kami ngayon makikita ng aming kinabukasan kung ikaw mismo ay hindi alam, incompetent sa inyong paninindigan bilang isang presidente dahil kayo po ay nasasangkot sa illegal na droga? Sana po sagutin ninyo sa mga Pilipino na kayo po ay hindi adik, hindi sabog, hindi bangag. Sana po sa ating mga kababayan dyan, magmatsyag po kayo dahil ang ating bayan ang nakasalalay po dito. Ang kinabukasan ng inyong mga anak, kinabukasan ng ating mga apo, at tayo po bilang isang Pilipino ay sana makita po natin ang pagkakaisa na tayo po ay lumilingon, tumitingin, tumatanaw sa magandang kinabukasan ng ating mga kababayan, hindi makasariling liderato at ipinapakita nila. Masama ang loob ng maraming mga Pilipino dahil ramdam nila ang kahirapan, ramdam nila ang krimen, ramdam nila ang illegal na droga pinagbibinta parang bitchin lang at asin sa market ng mga addict at pusher ng ating bayan. Sana po sagutin inyo, mahal na Pangulo, ang sinasabi nilang isa kang addict, isa kang sabog. My Ayan, ha? God, My God. I hate drugs. Okay. Ina nyo, No. huwag kayong bumoto ng adik. Umabol pa si Boss Dada. Umabol. Ito pa, no, meron po tayo mga ka-hostek, meron pa tayo rito na pakinggan mo natin itong mga hinanaing nila, no. Ito naman ang loyalista naman ng natin na Duterte, no, ating lalo na syempre malapit ang tumakbo si VP Sara, no. Syempre. Whether like it or not, basta VP Sara matik yan. Pakinggan pa natin ito, no, mga ka-hostek. Tapos reaction natin itong iba pang no. Ito. Kasi sasagot dito si Pangulong Marcos, no. Ito. Siyempre. President, may comment po ba kayo doon kay Agent Morales na ano po yung masasabi po ninyo? Mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantahin niya. Alright! Oo, kaya walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. Tayo Ilan bang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot kung saan-saan. Hindi parang yun ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Thank you, Mr. President. Thank you. So ayan, no, professional liar daw to si Jonathan Morales. Ay, grabe naman. Kaya basa mo tayo. Nako, delikado yun si Morales. Oo, kasi hindi biro to si Morales, no. Siyempre, lalo na mapapatunayan ni Morales yan. Dapat talaga ipagpatuloy ni Jonathan Morales yan, no. Kasi siyempre, pag hindi niya napatunayan, parang sinabi niya na hindi totoo yung mga kanyang hinanaing dyan, no. Kaya dapat talaga tuloy niya ang laban. Kaya siyempre, marami ng banta rito kay Jonathan Morales no? Hindi lang siya rito, pati mga anak niya, pamilya. Buo lahat yan. Hindi biro ang tapang na binigay ni Jonathan Morales dito para maipaglaban ng katotohanan. Di ba po? Ito po ang sagot naman dito ni Jonathan Morales, no, sa sinabi ni Pangulong Marcos, no. Siyempre, sumagot dito si Jonathan, no. Pakinggan po natin. Anong masasabi mo dun sa sinabi ng Pangulo na kayo daw po ay isang professional liar? Alam mo, nakakaawa ang ating Pangulo, no? Dahil wala akong natatandaan na inakusahan ko siya.
yung pagkakadawit ng kanyang pangalan ay resulta ng investigasyon na sinagawa ko at ito yung nireveal ng confidential informant at i-reduce ko nga dun sa sworn statement. At alam mo, ito yung ano no? Ito yung pagkaganito yung ano niya, no? Naghihinala siya, no? Ito yung tinatawag na napapraming, ano? Nakakaawa siya dahil mukhang ito na yung epekto ng ipinagbabawal na gamot sa kanya. Kaya pagkaganito yung ano no, yung kilos o pananalita ng ating Pangulo, eh marapat lamang talaga na sundin niya yung panawagan ng taong bayan. Yung magpa-health political drug testing siya. Kasi ako, sumulat na ako sa kanya eh. Pinormalize ko na yung sulat ko sa kanya na at inihimo ko siya na ipakita sa taong bayan. Magpa-drug test siya. So linawin lang natin, gumawa ka lang ng report. Hindi mo siya inakusahan. Oo, gumawa lang ako. Naging parte lang ako ng pagkuha ng sworn statement ng confidential informant. Yung confidential informant ang may personal knowledge. Yun ang nakakita sa kanya. Hindi ako. Kaya walang walang dahilan para sabihan ako na nagsisinungaling. Ngayon, ang burden of proof nasa kanya. Magpa-drug test siya para patunayan niya sa taong bayan na mismo siya nasa impluwensya ng ipinagbabawal ng gamot. Matindi yung kay Maharlika. Ito, no, shoutout po sa mga nandiyan po, no, at magandang gabi po, no. Basa mo tayo ng comment dito, pare. Dapat may security yan, saka siya sinungaling talaga. Dapat talaga meron siyang security kasi si Jotan Morales hindi biro na itong ginagawa niya, no? Kasi marami diyang pwede siyang paglabas pala ng bahay, nakabantay na lahat sa kanya no? Pinaglalaban dito ni Jotan Morales yung katotohanan. Kaya dapat talaga saka maraming sasabit diyan Maraming sasabit diyan. Una na diyan si Jinggoy. Si Jinggoy Estrada. Saka pagka nag-i-interview sila, talagang parang sinisindak na ito si Jotan Morales tawag ito na para ma-divert ba, no? Ganyan yan di ba? Basta antayin na natin yung dating na pag-upo ni BP Sara. Naku, ligwak talaga itong mga to, sigurado. Kaya ito ni Ma'am Angelina, tawag ba tayo, no? Next time, wag na kayong bumoto ng mga artista, puro arte, lalo na si Robin, wala naman alam, puro payabang. Pa isa pa di ba? Lalo si Marcel Soriano. Syempre artista nga yan di ba? Artista yan Syempre, magaling gumanap lalo na sa mga Senado. Syempre, Arlen sa mga camera yan Mr. General Bato, hindi po ko sanay sa gantong sitwasyon. Ako po ay wala na. Artista yan. Pero huwag natin masyadong durugin si Marcel Soriano dito, no? Ito, pakinggan po natin dito kung paano po banata ni Maharlika. Ito, si Maharlikang mahal na ng taong bayan. Si Maharlika. Pakinggan niyo po. Ito muna, gusto kong mapakinggan niyo itong mga bago natin ipagpatuloy pa itong iba. Ito, mamalipit mga birahan ni Maharlika rito Sigurado. Anong klaseng utak meron ka, Jinggoy? Wala ka palang alam Hindi mo ginawa ang homework mo bilang isang senador. Pumunta ka doon para kang nagpabida-bida, yung pala ang alaman ng utak mo, lumot. My God! Ano, magagalit kayo? Sa sentimiento namin, Unang bastos, pambabastos ba yun? Kayo nang bastos ng bawat karapatan ng tao. Mismo. Ang issue doon, hindi ang ni Morales, mga dismiss, na na-dismiss naman yung mga kaso-kaso na yun. Kung yun pala ang pagbabasihan natin, dignidad. May dignidad ka, Jinggoy? Convicted ka Kung hindi makapal ang mukha mo, hindi ka na nga tumakbo Dahil nakasuhan ka ng plunder. Surprise passport and Miguel Sharaw. Kapal ng mundo. Yawa kayo. Di ba? Matindi to si Maharlika. Kaya mahal ko na to Ito pa, bago pa tayo start pa ng Ito. I challenge you. Total, pinagtanggol si Marcel, nakuha na pa ang drama. Si Maharlika, gepitin, kasuhan. Di ba pagsimula na kayo ngayon? Total, ang pinagyayabang ni Lisa, kaibigan niya ang Amerika, yung buha ka ng inang babaeng niyang kidnapper. Ayan pa. Ayan, ito pa. Lisa. Inaakusahan kita na ikaw ay kidnapper, extractor. Ayan. Gusto niyo akong tuluyan, gusto niyo ako ikulong. Iyan, bakit nga kasi content sinabi ni Maharlika, base sa kanyang informante na si Lisa
Araneta Marcos ay mastermind ng kidnapping sa Turkey. Na. At doon, ipapalabas natin sa buong mundo kung gaano ka-demonyo, kahayop si Lisa na nakipagsabwatan sa asawa ni Teddy Boy Locsin Patay. Jr. at kay Teddy Boy Locsin para baliktarin o baliin ang batas para madukot ang dalawang minor de edad na bata. Yan ang isa pa sa ikaso nyo sa Naku, akin. At ang mabigat-bigat po magkakarapan ito. tayo sa lahat ng klaseng uri ng korte kahit sa Mars pa tayo magpunta. Yan, Lisa. Pidea, yan. Kumbinsihin nyo si Lisa. Nakasuhan ako Email na, isang Miguel, shoutout. kidnapper. Dahil isasampal ko lahat ang ebidensyang video na ikaw, Lisa, ay satanas. At natiis mo sa pakikipagsabwatan at pagbali ng batas ng konstitusyon, lahat binali nyo mga jutang gini na kayo. No? Sa lahat ng vlogger na nakilala kong babae, ito ang pinakamakatapang yan. Kaya idol, bukod sa idol ko ito, mahal ko na ito eh. Marley ka, ano lang yun. Hindi, idolo ko to si Marley kayo, no? Yan, shoutout po sa lahat nandito po sa 319 viewers. Mega shoutout po sa lahat, no? Ano ba sabi nito? Basahin natin to sa ano. Kaya nga nanalo si Jinggoy dahil sa inendorso ni BP during election. Kaya nakapasok sa number 12. Eh, na nga. Ngayon to si Jinggoy, siya tong unang-una dyan siya yung ano dito eh. Malamang. Maria, kailan mo ilalabas ang video ni BBM? Eh nga dapat talaga rito. Siyempre, hindi pa ganun ano yan eh, di ba? Pinag-aaralan pa. Hindi to bobo si Marley. Matalinong babae to. Hindi to basta-basta nila mapapaharap dyan o ano. Siyempre, mayroon pang plano pa yung mga yan, di ba? Ito pa, pahinga po natin to, no? Ito na. Ito na yung kung paano banatan to ni ito po. Shoutout po sa lahat ng dirito sa 300 viewers po natin. Shoutout. Ina-announce ko sa buong mundo na mayroong video ng pulburon ni Kuting na nilalako sa buong Pilipinas. Mami Renever, shoutout. My challenge. Let's open our brain cells right now. Our neurons. And I am willing. Oh, wait lang. Lakayan natin. Windali lang po. Dito, atras pa ba ako? Lakayan natin. I challenge you. Congress. Huwag na. Senate. Di ba ang hilig nyo magpatawag ng mga resource person? Sa issue ni Ka Eric at ni Lorraine Badoy, piniga nyo sila kung sino ang nagsabi na allegedly may 1.8 billion na ginastos si Tambaluslos sa kanyang travel funds. Pigain nyo kami. Para mas maganda, para idokumentado natin. Para maging proud Pilipino tayo na once, di ba, sa buhay natin ay mayroon tayong presidenteng Adictus Benedictus ng Polboronic. Congress! Tambaluslos, ikaw ang Speaker of the House. You have the power. Kayo na sa inyong power. You open an investigation in aid of legislation na sinasabi ninyo. Ipatawag nyo. Mag-imbestiga kayo. At pigain nyo kami. Sino ang may hawak ng pulburon? Para mas maganda, i-flash dyan sa loob ng Congress. Mas maganda yon, dokumentado. Papapanood tayo lahat ng mga tanyag na mga leaders sa buong mundo, hindi lang sa vlogger. Pigain nyo at panagutin nyo kung nagsisinungaling kami. Okay? Pwede naman ako sa, yes, mag-Senate hearing. Pakinggan po natin, pakinggan po natin. Yes. No? Bago po tayo comment. Pwede naman kahit sa pwede naman tayo mag-Zoom. You open an investigation kung meron ba na pulburon video, i-drag natin lahat. Baka maloka kayo. Kung gusto nyong malinis si Marcos Jr., na siya ay hindi nagpupulburon ever sa buhay niya, ipatawag nyo kaming lahat. I'm willing to testify here sa screen ko. Pigain nyo ako. Pigain nyo ako ng bonggang-bongga, Maharlika. Saan nag-ugat? Ito, sino ang nagsabi sa'yo? Ano nangyari? Tapos isama nyo na rin si Lisa, yung aking expose na si Lisa ay nakipag-meeting sa Okada. Isama nyo yung sa Okada na nakipag-meeting sa bribery at pangangamkam sa business ng Okada. Ipatawag nyo. Nasa social media na tayo ngayon. Mag-hearing na tayo. Social media na tayo, hindi na kailangan. Di ba?
para dokumentado tayo mailagay sa history ng Pilipinas. At doon nyo ako ngayon kuyugin na si Maharlika, ngayon ko ako'y nagkamali. Okay? Doon nyo makikita. Doon sa mga statement ko na sinabi mismo ni Amy Marcos na ang sister-in-law niya kung bumili ba ng pulburon kay Pebbles Salakera, ipatawag nyo kaming lahat na nagkikriticize sa inyo. Huwag yung papatayin ninyo yung Facebook account namin. I challenge you, Congress and Senate, open an investigation about sa sinasabi ni Maharlika na pulburon video. So, ang buong mundo ay makikinig, mag-tune in. Hindi natin ipapalabas sa Maharlika, sa Boljak TV o sa amang Facebook, sa Congress natin, para mag-viral naman kayo. Bulag pa ako nun, bulag-bulagan pa ako nun. Up to the last minute, Marcos Jr., nagkamali lang kayo. Pinrotektahan kita lingid sa kaalaman mo. Pati yung ikaw Senator Amy, pinrotektahan ko kayo. Kaya nung sinabi ko sa'yo na Senator Amy, baka naman pwede nating i-hire si Mother Pebbles kasi naman ang laki naman ang nagawa kay sa atin, sa Marco, sa kayo. Natin malang comment, no? Oh, ito dapat talaga, no, kay Maharlika, dapat talaga mailabas niya yung mga ebidensya na parang kay Jonathan Morales na po, no? Kasi pag hindi ito napatunayan ni Maharlika, talagang babalik sa kanya lahat ng mga bato rito sa kanya. Pero syempre, matalino kasing babae ito no? Matalinong babae ito Nilalabas niya rito kung ano yung kanyang katotohanan, ano? Syempre, hindi ka basta-basta pwede maipagkita sa, lalo, puntang Pilipinas. Yung ganyang marami nang nakapaligid sa'yo. Kahit kay Jonathan Morales, may mga bantaan Diba? May mga banta-bantaan Kaya, hindi po natin ito, no? Kaya, pero, mas maganda talaga. Mas bibilib ako kay Maharlika. Mas magiging mahal na kita pagka humarap pa sa Senado. Tapos na dalawang kamay ko. Mahal na kita, Maharlika. Humarap pa sa Senado. Bongbong. Hindi naman sabi ko nanghihingi ng ito ba pala, hindi naman siya nanghihingi ng mataas na posisyon like secretary or USEC. Sabi ko kung ano na yung qualifications, which is sabi ko mahilig siya magluto, yun talaga ang skills niya. Sabi ko ng ganun, bigyan naman natin ng chance ang tao kasi iniingayo kung lumabas ang kabulukan ninyo. Okay, Kuting, alam mo na, ganito magmahal si Maharlika kahit sa tunay na pag-ibig. Poprotektahan kita dong hanggat kaya ko. Okay? So it just so happened na tuloy-tuloy, imbis na maging mabuti kayo para sa bayan, tinira nyo pa kami. Ikaw, Lisa, ang hinayupak ka, kayo lahat, tinira nyo pa ang mga taong nagmahal sa inyo katulad ni Attorney Vic Rodriguez, ni Pebbles Salakera, ni Sas, lahat kami, tinira nyo ng bonggang-bongga, ginawan nyo kami ng istorya. Ngayon, di ba, ngayon nyo lang siguro alam kung paano ako magprotekta bilang isang kaibigan. Di ba? Ganun naman talaga kaibigan, pag nagkaibigan, yung mga pagkakamali ng kaibigan mo, tatakpan mo ng konti pero kakausapin mo, baka may chance na pa magbago. And that's realidad. Kahit sa relasyon ng mag-asawa, relasyon ng magkapatid, relasyon ng magkakaibigan. Kung mahal mo yung kaibigan mo, kung naniniwala ka somehow sa kanya. Pero sa point ko, pinuno nyo ang salop. And now, ina-announce ko sa buong mundo na mayroong video ng pulburon ni Kuting na nilalako sa buong Pilipinas. Ayan, so ayan. for sure, mura na lang ngayon yan. Baka makabili kayo kasi nag-ano na yan nagkakalat na. Diba? So yun yung kwento na nilako yan sa mga mayayamang komunidad. Eto, my challenge. Let's open our brain cells right now, our neurons. Okay? And I am willing. Well, nagtetestify na ako dito, atras pa ba ako? I challenge you, Congress, Senate, di ba ang hilig nyo magpatawag ng mga resource person? Sa issue ni Ka Eric at ni Lorraine Badoy, piniga nyo sila kung sino ang nagsabi na allegedly may 1.8 billion na ginastos si Tambaluslos sa kanyang travel funds. Pigain nyo kami. Para mas maganda, okay?
baka mas maganda, natatawa ko sa mga comment kasi ng ibang palangga eh. So, para mas maganda, para idokumentado natin, para maging proud Filipino tayo na once, di ba, sa buhay natin ay mayroon tayong presidenteng Adictus Benedictus ng Polboronic Congress. Tambaluslos, ikaw ang Speaker of the House. You have the power. Kayo na sa inyong power. You open an investigation in aid of legislation na sinasabi ninyo, ipatawag nyo, mag-imbestiga kayo, at pigain nyo kami, sino ang may hawak ng pulburon. Para mas maganda, i-flash dyan sa loob ng Congress. Mas maganda yon. Dokumentado. Papapanood tayo lahat ng mga tanyag na mga leaders sa buong mundo, hindi lang sa vlogger. Pigain nyo at panagutin nyo kung nagsisinungaling kami. Okay? Tama. Pwede naman ako sa, yes, mag-Senate hearing tapos mag-Zoom ka, Maharlika. Yes, pwede naman yun. Oh, pwede naman kahit sa pwede naman tayo mag-Zoom. You open an investigation. Sabi kong viewers dito na galit kay Maharlika. Na pulburon video, i-drag natin lahat. Baka maloka kayo. Do you think ilalabas na lang ng ganon-ganon? Yan. Sabi, total nanonood kayo Congress eh. Di ba kung gusto niyong malinis si Marcos Jr. na siya ay hindi nagpupulburon ever sa buhay niya, ipatawag niyo kaming lahat. I'm willing to testify here sa screen ko. Pigain niyo ako. Shoutout po sa 430 viewers ha. Shoutout. Ito, sino ang nagsabi sa'yo? Ano nangyari? Tapos isama nyo na rin si Lisa, yung aking expose na si Lisa ay nakipag-meeting sa Okada. Isama nyo yung sa Okada na nakipag-meeting sa bribery at pangungutong, pangangamkam sa business ng Okada. Ibatawag nyo. Nasa social media na tayo ngayon. Mag-hearing na tayo. Hearing is the key, sabi na siyan. Di ba? Para dokumenta. Social media kasi tayo eh. Hindi kasi siya pwede talaga lalo pag humarap siya sa Senado. Kasi hindi natin masasabi buhay ni Maharlika eh. Dahil sa mga pinaglalabas itong mga, dahil na ngayon, syempre, mainit ang laban ng Duterte at ng BBM, di ba? Kaya kailangan, ingat din syempre si Maharlika, no? Yung mga galit dito kay Maharlika, naiintindihan ko na po yun. Di ba? Pero, bilib ako sa tapang nito eh. Diba? Ay, shoutout po sa lahat ng dirito, 460 viewers. Sikat talaga to si Maharlika. Grabe, 460 viewers. So, tuloy-tuloy tayo, no? Pakinggan po naman natin, no? Tayo mailagay sa history ng Pilipinas. At doon nyo ako ngayon kuyugin na si Maharlika. Ngayon kung ako'y nagkamali. Okay? Doon nyo makikita. Doon sa mga statement ko na sinabi mismo ni Amy Marcos, na ang sister-in-law niya kung bumili ba ng pulburon kay Pebbles sa Lacaira, ipatawag nyo kaming lahat na nagkikriticize sa inyo. Huwag yung papatayin ninyo yung Facebook account namin. Yan ang tama. Gusto nyo kaming patahimikin. 2 Facebook account ko, page ko, binagsak ninyo. So kung gusto nyo akong kuyugin ng bonggang-bongga, nagigil kayo gusto nyo ako ipagurgur, di ba? I challenge you, Congress and Senate, open an investigation about sa sinasabi ni Maharlika na pulburon.